Magandang araw po sa inyo, sir. Ako nga pala si Leonoli G. Panilag, Bachelor of Arts in Political Science, second year Block C. At ito po nga ang aking refleksyon na video sa pelikulang Bonifacio, ang unang Pangulo. Matapos ko po mapanood ang Bonifacio, ang unang Pangulo, ramdam ko agad ang aking pagka-interes at pagkakuryoso. Dahil ito ay isang makabayang pelikula na naglalantad sa kasayan ng ating bansa at dakilang buhay ni Andres Bonifacio. Nais kong malaman kung gaano talaga siya kagaling at kung paano niya pinangunahan ang mga Pilipino sa laban para sa kalayaan. Ang pinaka tumatak sa akin ay ang eksena ng kanyang pagpaslang at ng malinaw na pagdulot sa labis ng galit at paghihinayang. Nakababahala na matapos ang lahat ng kanyang sakripisyo at pagsumisikap siya ay napatay ng kamay ng kapwa Pilipino, lalo na si Emilio Aguinaldo. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala sa akin kung gaano kahirap makamit ang pagkakaisa sa ating bayan at kung paano ang traidor at intriga ay nagpapahina sa tunay na diwa na makikipaglaban para sa kalayaan. Mula sa buhay ni Bonifacio, natutunan ko ang kahalagahan ng tapang, determinasyon at liberdato sa kabila ng kakulangan sa pondo o tauhan. Ang kanyang kakayahang manguna sa isang malaking pag-aalsa laban sa mga Espanyol at ang kanyang di matawarang diwa na nasyonalismo at pagkakaisa ay nagbibigay sa atin ng simbolikong karangalan at inspirasyon hanggang ngayon. Kung ilarawan ko siya sa ilang salita, masasabi kong siya ay isang national socialist sa di-Nazi na pananaw, isang tunay na makabayan na magtaguyod ng pagkakailangan at pagkakaisa ng mga Pilipino, at isang leader nagsisilbing simbolo ng pambansang entidad at pagkikipagtulungan para sa makapakanan ng bayan. Sa kabila ng aking pagka-disappoint sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas na puno ng kawalan ng tunay na nasyonalismo at pagkakaisa, naniniwala pa rin ako na may kunting pag-asa. Salamat sa mga konserbatibo at ilang makabayang Pilipino na nagpatuloy na nagtutuguyod ng diwa ni Bonifacio. Naniniwala ako na ang kanyang legacy ay mananapatili at mabibigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang tanging kailangan ay isang tao kilusan na muli makapag-alab sa diwang iyon. Hanggang doon, ang alala at aral ni Bonifacio ay patuloy na mabubuhay sa sinumang tunay na naniniwala at kumilos para sa bayan. At yan lang po ang aking refleksyon.